Nako, breaking news! May naghudas pala kay Senator Bato de la Rosa. Sa paanong paraan naghudas? Eh di siya, ibig sabihin, alam niya kung nasaan si Bato de la Rosa. Siyempre, wag na tayo mag-eng-eng-engan. Alam mo sa ginawa ni Senator Bato de la Rosa dito sa pagtatago niya, ha? Makatwiran ang pagtatago niya. Bakit amo? Ha? Hindi naman ang batas ng Pilipinas ang tinataguan niya kundi yung batas na kung saan wala na sa Pilipinas kundi sa ibang bansa, 'di ba? At kaya makatwiran lang na sabi niya, ginawa ni Senator Robin na si Bato ay sabi tinakas, pero hindi naman talaga tinakas sila. Pero sa madaling salita, makatwiran ang ginagawa niya ngayon. Sabi ko sa inyo, mag-isip kayo, mali ba si Bato kung nagkasala siya? Sasagutin ko kayo, oo, mali si Bato kung nagkasala siya. At nakita naman natin yung EGK, mali ba yun? At kung may dapat panagutin, oo, syempre dapat may panagutin kung may napapatunayan at dadaan sa due process ng bansang Pilipinas. Pero tanong, isipin mo sa kaibutor ng puso mo, ha? Isipin niyo mabuti, tama ba na si Bato de la Rosa hatulan sa bansa na hindi naman niya ginawa ng kasalanan? Tama ba yun? Kahit kaaway mo siya kung ano, mag-isip-isip ka. Kasi wala talaga blanco utak ng mga taong ito dahil galit ang puso nila Yan sabihin ko sa inyo. Wag nyo sa lahat, wag nyo unahin ang galit nyo sa damdamin nyo. No? Unahin nyo yung katwiran. Kasi ang katwiran hindi mababalik kailanman. No? Ngayon, ang tama dito, yung hindi dalhin si Bato sa ibang bansa. Dahil unang-una, wala na tayo sa ICC na yan. Kumalas na tayo dyan. Ang totoo, marami nagagalit dyan, halos sa buong mundo, ibang bansa, galit dyan, iba kumakalas dyan. Kayo lang ang sumisimpatya sa ICC. Ay, ika-anya, hindi kami sumisimpatya sa ICC? Ano hindi sumisimpatya sa ICC? Ha? Pagsimpatya yung ginagawa nyo. Na sumasang-ayon kayo sa gusto ng ICC at kalahi nyo, pinapadampot nyo. Diba? Daig pa yan, daig pa sa pangsimpatya yan. Di ba? Maraming galit na bansa dyan, lalong-lalo na Amerika, galit na dyan sa ICC na yan. Sa tingin nyo, sinong tama? Yung mga taong marami, na maraming experience sa buhay, na presidente pa ng Amerika at iba pa, o kayo? Nandyan na katambay sa bahay. Wala naman, hindi naman kayo politiko, hindi naman kayo celeb na mataas na posisyon sa buong mundo. Di ho ba? Sino mas tama? Sino mas paniniwalaan namin? Yung nakakaraming galit sa ICC na sinasabi walang katwiran dahil ang soberanya na apakan ng bansa nila? Alam mo, sa bawat bansa, mahalaga ang soberanya. Tandaan mo yan. Napakahalaga niyan. Iniingatan niya ng ibang bansa. Kaya nga, minsan, di ba, pag may nagpapalipad ng rocket, yung nagpaparacket launch, may mga debris na nahuhulog sa ibang bansa. Diba? Sa China, sa North Korea, nagpalipad sila ng rocket. Di ba? Tapos yung debris nahulog sa Japan, sa karagatan ng Japan. Di ba yung Japan nagre-react? Nagre-react sila, di ba? Bakit ganoon? Bakit yun? Untik na yan. Di ba nagagayat ang Japan? Doon pa lang yun, ha? Sa testing rocket lang yun, ha? Kasi nababastos yung kanilang bansa, doon na pupunta yung mga dumi, yung debris. At delikado sa kanila, natitreat sila, baka ano mangyari. Ganon iniingatan ng isang bansa na may soberanya. Di ba? At iniingatan niya, dito sa Pilipinas, walang soberanya. Bakit? Kasi nagbumula ang soberanya po sa mga Pilipino. Ibig sabihin, ang Pilipino, binabaliwala nyo, no? Binabastos nyo mga Pilipino, no? Sa bagay, kunwari lang yan no? Kunwari lang yan mahal nila Pilipino Kaya dito, meron daw naghudas kay Bato, sabi ni Harry Roque. Basahin niya natin yung sinabi ni Harry Roque. Sino ang naghudas kay Bato? Sino kaya? Ako may pumapasok sa isipan ko. Oo. Dalawa. Dalawa. Pero syempre, wag muna natin pangalanan. Kasi syempre, di ba, alam nyo na, mahirap na. Pero, malamang sa malamang, tama yung sinabi ni Senator Rodante Marcoleta. May hudas. Pag sinabi kasing hudas, hindi lang isa Diba? At may naghudas, maaaring hindi nyo naghudas. Di ba? Basta safe lang sila, maituro lang, magkaroon ng idea. Halimbawa, si Bato, sabihin, si Bato, nandyan si Bato sa lugar na yan. Si Bato, nandyan sa lugar na to. Nasa ganyan. Teka muna, munting kaalaman. Hindi ba masama yung ginagawa mo na pitatakpan mo si Bato? Hindi ko pitatakpan si Bato sa kasalanan ginawa niya. Kung meron mang kasalanan ginawa si Bato, uulitin ko, sa Pilipinas nyo siya lang hatulan. Kasuhan nyo sila sa Pilipinas, hindi sa dahig. Yun lang yun, no? Isiniwalat ni dating presidential spokesperson Harry Roque na meron umanong nagtraidor o naghudas kay Senator Bato de la Rosa
manahimik man o at ay manahimik man at hindi nagbigay pa ng ibang detalye si Roque. Pumutok sa ang salitang kasunod ng mga mabilis na kumakalat na balitang pinaligiran at inaresto na umano ang senador. Ang umano'y pag-aresto ay kaugnay sa arrest warrant na inilabas ng International Criminal Court laban kay De La Rosa para sa kaso against humanity, crimes against humanity of murder. Dahil sa naging papel nito sa controversial na war on drugs sa Administrasyon Duterte. No? Ngayon, sabi dito, meron niya daw naghudas kay Batok. No? Alam mo, sinabi ni Senator Dante Marcoleta to kung sino naghudas Pero hindi ko naman sasabing siya yung pa rin yun. Pero syempre, malamang sa malamang, alam mo kasi ganito yan Pag alam mo ang tama at ang katotohanan, napakadaling malaman Unang-una, hindi naman sa common sense, no? Una, babad ka sa Senado. Nandun ka lagi sa Senado. Andun ka lagi sa mga eksena kung saan yung maraming event na nangyayari sa atin sa Pilipinas. Kaya ng Congress, Senado, babad ka dyan, may mga kontak ka dyan, no? Alam mo kung ano ang katotohanan na nangyayari sa Pilipinas. Alam mo na may matinding flood control scam. At alam mo kung sino mastermind. At alam din nila, yung mga nagtatakip kung sino mastermind. Ginagawa lang nila yan para mapagtakpan yung mastermind, para hindi sila ikulong. O kaya naman, nabigyan sila ng maleta. No? Sa makatuwid, alam nila lahat ang nangyayari. Kahit si Senator Marcoleta alam. So ano ibig kong sabihin? Kapag alam mo lahat na nangyayari, tatahimik ka na lang kasi marami kang alam, nalalaman. Tama? Pwede kang makulong. Kakta mo nangyari kay Jinggoy, kay Marcoleta, kinulong. Sila, Bilibiste, Ligarda, ikukulong. Lahat pinapatahimik kasi may alam. Di ba? Yan yung mga yan, tahimik lang yan. Yung iba dyan, may alam yung iba dyan. Ngayon, syempre, isang pamilya, masarap kumain sa umaga kasama pamilya, sa tanghali, sa gabi pag uwi mo kasama pamilya mo. Papayag ka ba na makulong ka na wala kang kaso? Gagawan ka ng kaso? Papayag ka? Sumagot ka. Papayag ka ba na makulong ka na wala kang kaso? Sagot. Siyempre, 100% hindi. Tama? Pero sa kalagayan ngayon, ganun nangyayari, kinukulong sila na walang kasalanan. Siyempre, sino ba naman senador na magpapakulong na walang kasalanan? Ang gagawin lang nila, pakikisabay nila sila sa Agos na kung saan ang malakas na hindi ka makukulong, doon sila. Halimbawa, pumunta ka sa mataas, punta ka sa hanay ng mga administrasyon, hindi ka makukulong. Tingnan mo ginawa kay Joel. Hindi kinulong. Kay Cheese, hindi siya kinulong. Tingnan mo. Kasi nandun sa hanay Pero pag yan bumabalitad na, nagsuswing na, yan dalawa na yan, ang gagawin yan, ikukulong na yan. Diba? Ikukulong na yan. Ang masama nito, may isa nag-try-door para sabihin nasan si Bato siguro. No, para hindi siya makulong. Siguro kapalit nun, hindi siya makulong. Wag naman po. Siguro, ito chorya lang to, chorya. Wag niyong paniniwalaan to. Ituring yung chismis lang to. Pero syempre, ibang matatalino, alam na dyan yan. Alam na ng mga ibang matatalino yan dyan. No? Bato. Ikaw, senador. Yung Hudas, yung Hudas. Ikukulong ka na. Kakasuhan ka na. Anong gagawin ko para hindi ako kasuhan? Nandiyan ka naman sa majority. Pero hindi ka naman makakasuhan siguro, pero kakasuhan ka pa rin daw Kasi baka si Sara, hindi mo i-convict paano? Maghanap ka ng paraan. Dapat maging mababa yung senador sa boto. Ikaw, nakagawa ka ng paraan. Pwede ba ituro ko na lang si Bato? Ituro ko na lang si Bato para yun na lang maging kapalit para pag wala si Bato, nasa ICC na, nasa ibang bansa na, gagana na yung 23 senador na lang sa Pilipinas. Kasi pag ang isang senador, di ba, sabi sa batas sabi ni Cayetano, ang senador pag umalis ng bansa, is matuturing ng 23 na lang ang senador sa Pilipinas. Kasi di ba doon yan nangyari, nagkatalos at quorum 12. Naalala nyo? Nag-quorum 12 sila, bawal, kailangan ng 13. Pero sabi nila, papasok lang ang quorum 12 pag may umalis na ibang bansa. Kaya ito na yung gagana na yung plano nila. Pag may nakaalis na ibang bansa o si Bato, inaresto ng ICC, gagana na yung maaaring 14. Maaaring 14 na lang pwedeng bumoto. Di ba 16 ang kailangan ng boto ng 16 ang kailangan ng boto ng kay Sara para ma-impeach? Maaaring pwede niya itatwa. Si Bato ho, na alam namin kung nasaan, alam ko nasaan. Yun na lang po gaming kapalit niya para mahuli siya. Pwede.
Nagigets niyo ako? Pwede na mahuli si Bato. Pag nahuli si Bato, bababa ang 16, magiging 14 na lang. Eh di makukonvince si Sara. So sa madaling salita, may nagtraidor. May nagtraidor na isang senador. Na sinabi niya kung nasaan si Bato. Pero nabigo naman sila, wala naman si Bato doon. Kaya anong nangyari, hindi nahuli si Bato. Ako, yan tsorya ko lang yan. Paalala, wag niyong paniniwalaan tong tsorya ko. Kaya nahuli na si Bato. Announce na kasi 100% alam niya Yung senador na yun, alam niya, alam ko kung nasaan si Bato. Talaga? Wag niyo na po akong ikasuhan. Si Bato na lang po ikulong niyo sa ICC. Kapalit no para bumaba yung boto kay Sara para makonvict na si Sara. Talaga? Asan si Bato? Nandun po sa lugar ng Sigurado, opo, ito po, may mga video ko. Talaga? Sige, kukunin namin. I-announce na namin, nahuli si Bato? I-announce nyo na. Sure, sigurado na yun, 100% andun si Bato. Boom! Sabi ng balita, nahuli na si Bato, na-aresto na. Pagkati siguro ng otoridad doon, wala si Bato. Akala ko ba, si Mr. Senador, andito si Bato? Hindi ko nga po alam bakit Baka po natunugan. O baka nawala, umalis bigla. Matinig si Bato. Maaring ganon. Gets niyo ako? Walang ibang dahilan na kung ba't pumutok yung balita na yon tapos biglang binawi. Nakapagtataka lang. Binawi! Tsorya to huwag niyong paniwalaan. Sa akin lang to. Senaryo, tsorya. Na may possible. Pero syempre, yung mga nakikinig dyan, alam nyo na yon. Alam nyo na ibig sabihin nun. Di ho ba? Ganun lang po ang pag-analyze sa isang kaso. Kasi magataka ka Bakit pumutok si Bato na nahuli na? Bakit? Mag-isip ka. Sabi ni Auntie Claire, pampagulo daw sa impeachment. Pwedeng ginagawa ng kampo ng DDS, pero ba't nang gagawin ng DDS yun? Di ba? Pero bakit? Bakit ginawa yun? Pwede, sinabi ni Auntie Claire, pampagulo sa impeachment, pero napakababaw naman nun. Bakit si Bato papahuli? Pampagulo sa impeachment. Di ba? Di sana, sinabi yon kasabay ng pagkasimula ng impeachment. Hindi ngayon. Yeah? Saka para saan pa ba't guguloy mo impeachment? Andiyan na nga dire-diretso na nga Di ba? Bali, wala na lang yon. Pangalawa, hindi kaya para paputokin lang, para panakot sa iba? Medyo mababaw Pag yung panakot lang sa iba, ayan nahuli na si De La Rosa, uhulihin na ng ICC, kayo susunod. Parang mababaw no? Ang pinakamalapit, may nagturo na senador na kung nasaan si Senator Dodante, si Bato de la Rosa, no? May nagturo. At kapalit nun, hindi siya makukulong. At para bumaba ang boto kay Sara, para mapa-impeach si Sara. Kaso nabigo sila, wala doon sa kampo o doon sa nilalagakan ni Bato de la Rosa. Nasaan si Bato? Kaya biglang bawi yung balita. Eto, wala, hindi po totoo yan. Hindi po nahuli si Bato, hindi po na-aresto. Ganun yon. Sa madaling salita, excited sila masyado. Akala sigurado mahuhuli si Bato. Senaryo, chismis, wag paniwalaan. Sinasabi ko, ulitin ko, wag. Now, paniwalaan. Wag. 10 kilong wag. Di ba? Pero syempre, di ba? Ito, tulad na sinabi ko kanina, ano sabi ko kanina? Nagkukunwari silang mahal nila ang Pilipino at ang soberenya. Pero kitang-kita naman, gusto nilang magsuko ng 3 Pilipino natin. Si Bongo, PRRD, si Bato, at napakarami pang iba na sila Albayalde yata, sila Aguirre. Gusto nilang dalhin sa dahig. Ang nakakatakot, si Pangulong Duterte, hindi naman sitting official, nadala sa dahig. Ordinaryong Pilipino na lang si Pangulong Duterte pero nadala sa dahig. Meaning, kahit ikaw ordinaryong Pilipino, pwede kang dalhin sa dahig. Imbentohan ka lang nila na kung ano-anong kaso. At paniniwalaan ng ICC yon. Ang ICC, nakikinig sila sa mga kwento-kwento. Hindi siya nakikinig dun sa isang side. Diba? Kaya ang gustong buwagin niya ng Amerika Diba? Ito, pumahal nila ang Pilipinas, ano tong mapa na pinasa ni Senator Marcoleta? Ito yung kabuuan ng video na kung saan
Sinabi nila kung bakit ang mapa ay ngayon lang pinasa. Maraming mapapaya dito. Karpwet, ihanda mo ang kahihiyan mo dahil dito mapapaya ka sa programa ng Net25. Pakinggan natin. Ang lahat ng mga Pilipino. Ano yan? Ito po, ang Pilipinas po, sa kauna-unahang pagkakataon, ay nakapag-submit na ng mapa sa United Nations. Mapa? Yes, mapa kung saan ay nakalagay ang mga coordinates ng West Philippine Sea, dyan ho sa Bajo de Masinloc. Ha? Nautical chart ng Scarborough Shoal. Ngayon lang natin naisumite yan? Ngayon lang. Kailan yan? Nagpa-picture pa. Gusto makita yung picture? Totoo ba yan? Ba dapat nga natin ipagbunyi May yan? picture pa eh. Oo. Pakita mo nga yung picture. Sige nga, totoo ba yan? Ipinagmamalaki nga ito ng buong Pilipinas, ng pamahalaan ng Maging Pilipinas. ang Pangulong Bongbong Nelson ay Oo. pinagmamalaki yung tagpo na yan. Kailangan lang. Oo. July 29 pa ito Sinabi sinabit ng isang araw lang, Oo, Oo. pero ngayon lang ibinabalita ng Department of Foreign Affairs. DFA ang nagsumite. Yes, Isinumite nila saan? sa United Nations Secretariat. Aba. Oo, sabi ng DFA, Oh. ito ay alinsunod sa Article 16 ng 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. So noon pang 19 ano yan? 82. 1982, inaatasan na tayo Oo. na magsumite Oo. ng mapa. Lahat ng mga coastal state, ibig sabihin mga bansang napapaligiran ng mga tubig, may katubigan, Oo. dapat ipapalathala nila ang kanilang official na mapa. 2026 lang natin isinagawa. Oo. Geographic. Ito lang. Hindi pa binalita, ngayon lang nalaman. Kahihiyan nila, di ba? Matagal nang pinagpipilitan ng Senator Marcoleta yan. Nakipagtulong pa niya si Pinky. Nakipag-away pa niya sila Karpwet. Ha? Anong ginawa nila kay Marcoleta? Inaway nila, Chinador daw. Pero ito, lumalabas ngayon sila naman. Di ba? Di Chinador din kayo. Tropical coordinates sa magpapakita ng ating baseline. Ipakita natin yan, direct. Oo. Totoo ba yan? Baka sabi nila, kwentuhan nyo lang nga, Oo. dalawa kayong kabuting kahoy. Totoo ito. Ano ang batayan natin na nangyari nga yan? At dyan, ipapakita din ang territorial sea at exclusive economic zone. Hindi totoo yan. Kasi Nelson, narinig ko na ang mga nagsasabi expert sa Pilipinas. Sino bang expert yan? No need. No need. Hindi na natin kailangan yan kasi automatic atin na yan eh. Ang sabi niya Oh. basta alam na natin yung baseline natin, yung coastline, Oh. kwentahin mo lang 200 nautical Oh, miles. pag sinukat mo Yun yan. na yun. Totoo. Hindi na kailangan ng mapa-mapa na yan. Alam na natin yan. Oo. Hindi na kailangan natin ng anong coordinates. Paano may coordinates at tubig yan? Natatandaan ko, meron pang isang professor dyan, ha? Nagtulong-tulong pati retired justice. Alam nyo, ganito lang yan eh. Bakit yung retired justice pati yung professor, hindi kayo nakiisa na lang kay Marcoleta? Palagay natin, mali si Marcoleta, no? Palagay natin. Bakit hindi kayo nakipag-diskusyon kay Marcoleta? Isang maginoo sa Senado, may interpellate naman eh. Bagay, hindi naman sila senador. Pero, ang Marcoleta naman po, dalawang klase, marami kasi ang debate. May debate na iipitin ka. May debate na papahiya ka. Iyon yung mga nangyayari sa mga religious debate. Pinapahiya yung na isang tao na saan mo nabasa yan? Ha? Sige nga. Niloloko mo mga member mo Yan, mga pahiya, mga ganyang salitaan. Pero ang debate naman ni Marcoleta kung saan makikinabang lahat at nasa batas ng Senado yan. Yung interpellation. Kaya kasi, di ba si Pinky, naalala nyo, gustong hinamo ni Marcoleta ang debate for purpose ay matuto lahat. Kasi sa pakikipagdebate po, hindi para mag-away kayo, hindi para pagtalunan nyo, pag-usapan ninyo. Halimbawa, palagay natin mali si Marcoleta, no? Hindi ba pwedeng kausapin si retired justice pati yung professor, mag-usap-usap kayo sa isang kwarto, kahit walang camera. Pag-usapan nyo tapos Senator Marcoleta, mali po kayo niyan. Ganun ba? Alin ba tama? Ito po, ito naman si Marcoleta, ituturo yung kay retired justice, tama? Ay, ganun ba? Sige, mag-ambagan na lang tayo, tapos ang gawin natin, ganito, labas tayo sa TV, sabihin natin kung ano totoo. Ganun! Ay, hindi! Inaway niya si Marcoleta eh. Siya sabi, may paano-ano pa di ba? May paano-ano pa, lowest rank daw si Marcoleta. May pa ganyan-ganyan pa kayo eh.
Di ba? Si Marcoleta hindi naman ganyan eh. Gusto niya makiisa lang, ayaw niyo, kinokontra niyo lang. Tama, bali? Di ba? Yan ang simula niyan eh. Parang flood control issue. Ha? May sinabi bang si Bongit ang mastermind? Meron ba si Marcoleta na sinabi, buwaba ka na, Marcos? Destabilization ba si Marcoleta? Hindi naman na. Tumutulong lang si Marcoleta, pati ang INC, sumusuporta kay Marcoleta dahil sa ginagawa ni Marcoleta na pagtulong sa flood control issue. Anong ginawa ninyo? Anong ginawa ninyo? Pinasamahan niyo yung INC pati Marcoleta eh. Ay, ikaan yan, ang gugulo yan, destabilization yan. Destabilization na pala yung ganon? Magtanong, makisama, makiisa? Ay, isa lang ibig sabihin, may ayaw kayong malaman. Ganon din sa WPS. May bagay kayong ayaw malaman at alam ni Senator Marcoleta na yon. Puro pagtatak ang mga to eh. Para pumogi sila eh. Isang professor, Maritime expert ang pakilala niya, Oh. kinutya pa si Senador Rodante Marcoleta noon eh. Nang sinabi ni Senador Marcoleta noon na nasan yung mapa natin na may coordinates, isubmit na natin sa United Nations. Bakit ngayon hindi yung pa nagagawa? Inaatasan na tayo, batay pa doon sa desisyon nga ng UNCLOS, ano? Eh, sabi nung, ano ba tawag doon? Anong pangalan nun? Oh. Ang sabi nila, si ano yun eh. Professor Batong bakal. Stone Iron. Stone, Ano ba? Tama. ganun ba? Stone Iron. Hindi, baka ito, hindi naman ang katwiran nila dyan, Nelson. Hindi, ang sinasabi namin hong automatikong atin ay ang West Philippine Sea. Hindi yung binabanggit mong Baho de Masinloc. Baho de Masinloc. Ano yan? Anong titulo nung sinumitin nating mapa? Baho de Masinloc and approach. and approach. Ibig sabihin, yung papunta doon, hanggang yung paligid. So hindi anya West Philippine Sea yan. Iba yung West Philippine Sea. Iba po yung binabanggit namin na Baho de Masinloc and approach. Di ba? Eh, saan mo ikakabit yung Baho de Masinloc? Eh, puro tubig nga yan eh. Ang paligid ng Baho de Masinloc, yun nga yung kine-claim natin na West Philippine Sea. Ganun. Oo. Kaya kapag Kasi ayaw nilang sundin si Senator Marcoleta eh. No, alam nila vice president to eh. Pero to masingit lang tayo bago tayo magsimula talaga, bago tayo ipagpatuloy natin tong mapa na to. Ito bago ko makalimutan, sabihin ko na. Sino ang tinutukoy ni Harry Roque na Judas? Kasi kung kay Marcoleta maraming Judas eh. Alam niyo na kung sino. Pero sino na ang tinutukoy ni Harry Roque Judas? Ako may pumapasok sa isip ko. Isa. Kay Marcoleta kasi dalawa eh. Pero sa inyo sino isa? Ipapaisip ko sa inyo yung isang Judas na maaari hindi para sa akin kay Harry Roque. Na Judas. Naghudas kay Bato. At maaring Judas sa lahat. Maaring tik-tik sa lahat. Alam mo yung tik-tik, alam mo yung balimbing, kung ano yung sinasabi mo sa kanila, sa kanya, sasabihin sa kabila. At yung kabila, kung ano sinasabi, sasabihin sa kabila. Ano ba tawag doon? May tawag doon, doble kara eh. Tama ba? Ano ba tawag doon? Sa totoong tawag doon, nakalimutan ko eh. Yung pagkaharap mo yung tao, i-chismis mo yung kabila. Pag yung kabila naman akaharap mo, i-chismis mo itong kabila naman. Basta gano'n lagi ang nangyayari. Binubuking mo sila sa isa't isa. Ako may napasok sa isip ko traidor na isang senador Alam nyo na kung sino yon, babae. Babae. Hindi si Pia. Di ba? Ulaan nyo kung sino. Kaya mag-ingat kayo. Ako, wala akong masyadong tiwala dun kasi kahit papaano, alam nyo na. Kahit papaano. Di ba? Alam nyo na. Sige nga, kung alam nyo, sige nga, ilagay nyo nga, alam nyo kung sino. Sample lang. Initial lang. Ito ba ay si Initial lang. Sige nga, initial lang. Minapa mo ang Scarborough Shoal, makikita mo rin yung mga hangganan ng West Philippine Sea dun sa part na yun. Ganun. Oo. Sa iyo wala yun. Hindi, pinakita na natin kayo ng umaga. Direct. Oo, Kayo ng umaga, pinakita na At natin. saka meron naman tayo rito bakit wala itong Meron mga pictures meron yan, number 3A Ang sabi kasi doon Parang lang makasabi nila, kwentong barbero, kwentong kamuting kahoy na sinasabi ninyong yan Kung matatandaan po ninyo, noong Pebrero lamang ng taong ito, sinabi ni UP Professor J. Batong Bakal, na isa hong maritime expert, maritime tagapagturo yan sa
and Law of the Sea, IMLOS UP Institute for Maritime Affairs, Ano? na matagal nang may mapa Ganon. February to Hindi naman kasi nagtatanong. Ba't kasi hindi kayo nagtatanong? Ang pinatutukulan dito si Senador Marcoleta. Nung hinahanap ni Marcoleta kung nasan yung mapa natin, para bakit hindi pa ginagawa. Ang sabi nitong si Professor, matagal nang may mapa, hindi naman kasi kayo nagtatanong. Huwag kasi kayo basta-basta nagpapadala sa mga haka-haka. Haka-haka pala sa kanya, no? Pero ngayon, haka-haka pa ba? Hindi haka-haka, pinasa nga ngayon eh. O maling impormasyon, lalo na sa mga taong hindi naman eksperto sa batas ng dagat at teritoryo. Na ang tinutukoy yun dyan, si Senador Marcoleta. Huwag kayo maniwala dyan. Hindi, nagpalabas nga sila ng mapa Nelson Na? galing sa Namria. Ayun nga. Dito pinakita rin natin dito sa Palatundo nun, di ba? Ang problema, yung mapang ipinakita nila ay mapang pang-eskwelahan dyan, administrative map. Administrative map. Oo, para halimbawa, mag-aaral kayo, di ba? O, ito mapa ng Pilipinas. Alam mo yung mga sa elementarya, yung mga mapang ginagamit natin, nabibili sa mga national bookstore. Baka yun ang ipinakita. Baka sabi lang may mapa. Di ba? Gusto ni Senator Marcoleta, gawan nyo ng mapa at ipasa na. Ayaw nila kasi si Senator Marcoleta nagsabi. West Philippine Sea. Hindi yun ang mapang hinahanap ni Senador Marcoleta. At ikaw lang na siya, doon bagay mo tuloy. Yan July 31 July 31. Philippines Deposit Chart of Baho de Masinloc Ayan. with United Nations. Ayan Sino ang representante ng Pilipinas diyan? Yung Permanent representative Sa Enrique UN. Manalo. Si Sir Ike, kilala ko yan. Oo. Tapos itong mga tumanggap, mga taga-United Nations ito. Ayan kilala ko yung babae. Nagkakapi kami niyan dati. Yan sa UN. So sa UN ito. UN Avenue dyan. Ba hindi? Teka. Baka sabihin. Di ba sa UN Avenue yan? Hindi. Talagang sa United Nations sa New York yan? Ayan 31 July 2026. Aba. Philippines Deposits Chart Ito. of Baho de Masinloc Totoo with na, United Nations. Tingnan mo tingnan yung mabuti mga babayan yung mapa. Yan ba yung mapang itinuturo sa mga paaralan na sinasabi ni Batong Baka na matagal nang may mapa, hindi naman kasi kayo nagtatanong. Ibang-iba po, kasi yun naman green lang yun, di ba? Yan yung Baho de Masinloc, yung tsaka yung paligid niya, yung mga tubig. Hindi nga, baka ang ikatwira nila, Nelson. Hindi, ang sinumitin natin dyan, Baho de Masinloc. Ayun nga. Bakit hindi yung matagal ng mapang sinasabi ni Batong Baka lang isinabit? Yung administrative map. Ayun ang hinahanap Bakit hindi? Huli kayo. Checkmate kayo sa Net25. Iibahin nyo kasi ang host ng Net25. Ito kasi matatalino. Naturuan yan sa kanila. Naturuan ng simbahan nila yan. Ewan ko sa mga yan, di nagsisimba siguro eh. Ba? Hindi, kaya nga administrative map yung tinawag, pang local. Naturuan niya ng aral. Hindi naturuan kung anong gagawin Hindi yon. Naturuan ng mga aral, ng mga doktrina sa kanilang simbahan. At yung in-apply nila sa buhay nila, ang tawag doon, isinabuhay nila yung aral na yon. I-convert nila sa wisdom. Yes! Sa atin lang yun. Ang hinahanap po ni Senador Marcoleta, yung ang UN Nautical Chart, gaya niyang isinabmit ng Pilipinas sa UN noong July 31. July 31 yung nakalagay, no? Oo nga. July 31. Kaya maliho yung katwiran noon ni Batong Bakal na matagal nang may mapa. Matagal nang may mapa pero hindi yan pwede isabit sa UN, di ba? Hindi. So, ibig sabihin, kung talaga ating yan, ba't pa tayo nagsubmit ng mapa pala, no? So, ibig sabihin, ito'y... para makilala nga tayo. Sinabit ba ito doon sa, yung International Hydrographic, yung IHO? Diyan sa UN, diyan muna. Diyan muna Kasi sa UN. pagtatalunan yan Pwede may mga question Oo nga pala, baka may mag-claim na iba, may mga claimants. Pagka inaprubahan yan, tsaka yan matatala dun sa record. Kasi nga, gaya ngayon, Nelson, ay tumututol na ngayon ang China. Dito sa pagsusubitin natin ng mapang ito. Siyempre, kasi claimant din sila doon. Yan. At di natin alam kung baka tumutol din yan yung Vietnam, At yung iba pang claimant, Kasi Indonesia. Disputed island. Disputed area. Tsaka open sea, yung open ang lahat yan na pwedeng makapangisda. Kaya kailangan i-submit mo para titingnan nila. I-compare nila sa mapa nila kung alin doon yung
yung hangganan nyo ay nag-overlap. May overlapping. Yes. Kaya kailangan nyo talaga linawin yung coordinates. Oho. At ang isa pa pong napahiya sa pangyayaring yan, Meron pa Nako. ba? si retired Justice Antonio Carpio. Pahiya ka dito. Pahiya ka dito. May napahiya. Mama. Di ba? Ito yung nagturo kung saan ano eh. Ito atay nagturo na ano eh. Away kapitbahay lang daw to eh. Hindi. Ang sabi niya, ni Justice Antonio Carpio, ano din eh. Ang tawag doon? Hindi yung baho di masinlok din daw eh. Sabi niya, Oh. no need to submit map. Ay na nga, hindi na nga raw natin kailangan mag-submit kasi automatic na meron na tayo yan eh. Kaya nga. Bakit tayo nag-submit? Kasi nga, doon sa decision nga po ng yung arbitral ruling, sinasabing atin na nga yun. Oo nga. Pero ang tanong, saan ang hangganan? Paano mo pangahawakan yung arbitral ruling kung wala ka namang sukat nung sinasabi doon, Oo di ba? nga, no? Hindi mo matukoy kung nasaan. Aba, Sa simple lang kung awayan sa lupa, kailangan meron kang survey ng lupa. Oo. Alam mo kung nasa, ma-identify mo. totoo yun. Di ba? Lalo na sa dagat kasi napakahirap niyan. Di Walang ba- hangganan, hindi pwedeng lagyan ng buhon yan. Hindi ka naman pwede mong lagay ng metro dyan. Coordinates ang nandyan, eh, no? Oo. Importante po yan. Kaya yung pagsasubmit natin na yan ay isa ng malaking hakbang para dun sa teritoryo natin. Pero Ha? ganun pa man, hindi automatic kung atin agad, ha? Kasi may mga magdidispute nagdidispute, eh. Mm-mm. Kasi ibig sabihin, teka lang, yung baho di masinlok, matagal ng ating masambalos yan, eh, di ba? Kasi Oh. sila, Problema kasi, ang gusto nila, ating yan. Ni Mapa wala silang pinanghahawakan na atin yan. Si Marcoleta kasi, bago mo sabihin atin yan, kailangan may papel ka. May mapa ka man lang. May patunay ka. Hindi yung sasabihin mo sa mga Pilipino, atin yan, ipaglalaban natin yan, mga Pilipino. Pero wala kang katunayan sa'yo yan. Sabihin mo lang sa'yo yan. Oo, ganun. Si Marcoleta, hindi ganun. Gusto ni Marcoleta, pag sinabi niya atin yan, may patunay man lang tayo kahit isa. Yan ang wala sila eh. Kasi yung kanila, gusto nila, ipinapaulan nila, galit sila kay Marcoleta. magulo, Oh. nakapwesto doon yung China dyan eh. Oo. Doon Di ba? tayo laging tinataboy, eh, di ba? Kapag kasi ang usapin ay teritoryo, Oo. lamang kung sino yung nandun eh. Ay, totoo. Kailangan mo kasi palisin po na, di ba? Oo. Oo. Kaya lagi nilang tinataboy. Bagamat meron tayo doon, no, yung BRP Sierra Madre ba yun? Oo. Yung nakadaong doon na hindi na gumagalaw yung barko natin. Mm. Di ba? Naihimpil natin doon eh. Ang problema, bago ka makarating doon, yung supply mission, dadaan ka doon sa pinagagawang teritoryo. No? So, Yan sinasabi ni Oh. Antonio Carpio dati. no Yan, oh. need to announce coordinates of outer limits. Naku po, may ebidensya. Sinabi mo to, huwag mo itanggi to ha. Natatandaan namin, sinabi mo nga to. Oh, no needs to announce coordinates. Ang dayo pong interview sa TV. Pati dun sa isang mga pingkawan na vlogger, nagpa-interview ka pa. Sinasabi mo lagi yan. Of EEZ. Oo, yan no. Ipso facto daw yan eh. And ab initio by virtue of its sovereignty over Ipso the land. facto pa. Ha? Ang ibig niya sabihin dito, dahil may lupa ka, may teritoryo ka lupa, Oo. basta 200 nautical miles, automatic na meron kang exclusive economic zone. Eh kung may automatic pala, ba nagbasa ka ng mapa? Ngayon. Ikaw naman. Yan napapala kapag ang paniniwala, yung China, away China, is away kapitbahay lang. In example pa nila, oh. Di ba, sabi ko nga, yung daw kapitbahay mo pag inaangkin ng lupa, papayag ka ba na angkinin yung lupa mo? Ba? In example yung away kapitbahay sa away China. Sa away kapitbahay, ang pinag-uusapan lang doon, titulo. Kuwasan yung mohon. Punta ka sa City Hall, malalaman mo kung kayo yung lupa mo. Di ba? Diyan sa China, hindi ka pwedeng pumunta sa City Hall. Na asan ang lupa ko dyan, asan ang teritoryo namin dyan. Iba yan, malawak ang investigasyon yan. Di ba? Retired ka ba talaga? Automatic yan. Kung wala kang makatabing Totoo. bansa, paano kung, May overlapping. ay ba, yung Taiwan, Oo nga, yan. kinuwenta mo,
200 nautical miles, tatamaan yung teritoryo ng ibang bansa. Oo. And away kayo dyan, di ba? Mhm. Mas pwede mo bang ipilit? Hindi, binenta ko eh. Palaki. 200 nautical miles eh. Eh, sabi nung kami, hindi, kinuwento ko eh. Sobra din ako eh. Diba, overlapping tayo. Eh, di away Oo. kayo dyan. Yeah. Kaya kailangan niya merong mga limits. Oo. Kailangan merong nautical chart. Hindi ba? Kasi kung sinunod natin itong sinasabi ni Antonio Carpio, hindi na sana nag-submit. Oo. Hindi na nag-submit yung DFA. Di ba? Kaya mali po yun. No? Buti na lang, nandiyan noon si Senador Marcoleta. Kasi kung walang tututulin. Oo. Walang... So, hindi natin pwede ikatwiran. Ang pinagtatalunan namin noon, West Philippine Sea, hindi ang Baho de Masinloc. Kasi nandun din yung West Philippine Sea. Oo. Kasi baka yun ang maging palusot eh. Oo. Di ba? Kasi, alam mo ng mga abogado, letra for letra, tsaka word for word gumanat yung mga yan eh. Magmumukha silang niya. Oo. Mas katawa-tawa, di ba? Oo. Aba, tatanong mo lang, ano bang dagat ang meron sa Baho de Masinloc? Isa rin sa mga ano yan, di ba? Naalala ko, nagkaroon din ng mainit ang pagkatalo dati dyan. Si Senador Marcoleta at saka si Senador Kiko Pangilinan. Ayan nga. Di ba? Pareho sila ng mga posisyon eh. Oo. Na hindi na daw kailangan yung mga kwenta-kwenta na yan. Oo. At saka doon pa nga, meron pa siyang advisor mula sa DND, mula sa kung saan-saan. Oo. Tapos si Senador Marcoleta naman, batay doon sa kanyang pag-aaral na sinagawa. Binabas pa siya at Oo. sinasabing pro-China. Oo. Pumapanig daw sa China. Chinador. Hmm. Ibig ba sabihin yung DFA? DFA? China DFA? Oo. Bakit? Sumunod lang naman sila sa batas. Utos. Itinatanim nila sa isipan ng puso't isipan ng Pilipino na Senador sila Marcoleta. O ngayon, sino Senador? Same process yung ginawa nyo katulad ng ginagawa ni si Marcoleta. Di ba? Nung Anong tawag sa tao na pag sinabi niya, oy, huwag kang dadaan dyan, huwag kang dadaan sa lugar na yan. Tapos maya-maya, kinabukasan siya dumaan doon sa lugar na yon. Anong tawag doon? Mga kasibigan. Anong tawag doon? Yung sabi niya, huwag kayong kakain ng ng pagkain na yan, huwag kayong kakain. Pero siya kain ng kain nun. Anong tawag doon? Kayo sumagot. Kasi 20 na pa pala, 18, tama ba? Oo. 2018 ba tayo inuutusan na magsumite na tayo ng ganyang hinihingi nila? Tsaka kailangan talaga pagka meron kang mga karagatan na nasasakop ng teritoryo mo, obligado kang mag-submit ng nautical chart. Pero ba't parang hindi ito naibalita ng iba't ibang mga network? Baka nahihiya sila, Jen. Kasi yung mga tagapagsalita nila, binabati ko si Marcoleta nung araw eh. Ganun ba? Oo, nung ito ay mainit yung na-issue, tayong dalawa lang naman ang kakampi ni Senator Marcoleta. Hindi, kasi kung ito yung nangyari, bagamat, kulang pa, no? Kumbaga, half-baked pa lang ito, no? Hindi pa talaga masabi natin tagumpay na tayo, pero at least nakaisang hakbang na tayo, Ayun Nelson. ang importante. Dahil sumisid na natin yung kailangan. Nandun na. Ay di, isang malaki accomplishment ito. Dapat kabali-balita ito sa buong Headline Pilipinas. yan. Headline. Oo. Ayaw nila. May nabaitaan ba kayo? Wala. Meron? May news? Wala. Wala, no? Di ba? Kasi mapapaya lahat sila. Pero ayaw nga nung gawin ng iba kasi mauukil-kil na, di ba, binalikan mo yung mga unang broadcast. Oo nga, no? Magmumukha silang Ganon. ano ba yung Katawa-tawa. kain Kain suka. Yun pa pala, no? So, dapat siguro makatawagan din natin ang taga-DFA. May paliwanag din nila itong bagay na ito. Baka kasi magkaroon ng pagtatalo sa mga susunod na araw. Bakit sa tagal ng panahon, ngayon lang natin sinumite. Matagal na pala ito hinahanap sa atin ng UNCLOS. hindi, Diba? matagal din kasi yata ang gawin yan. Ganon. Hindi ito basta-basta rin pala. Oo. Tsaka hirap ata yung mga maninisid natin kung paano. Anong tape measure ata ginamit eh? Yung ruler. yung ruler ang ginamit. Ruler ba ginamit? Pagsukat. Kasi maring hindi tayo masyadong merong technology tungkol sa ganyan. Para sa atin sa ating kabatiran, pati technical explanation, baka meron din ng technical explanation dito ang DFA ukol sa mga bagay ito para sa higit na kabatiran ng ating mga kababayan. Di ba, nagpatawag nga ng hearing dito si Senator Marcoleta? Yes. Pinatawag niya yung NAMRI eh. Oo. Kaya lang hindi nagpuntahan dyan.
Wala, hindi sila ano. Oo, hindi sila tumanggi. napuntahan. Kasi ang Oo. sabi nila, yan ay issue of national security. Yan. Oo. At doon nga nila pinalabas yung administrative map na tinalakay Oo, nila may- sa palatuntunan na ito. may mapa na daw. Oo. Hindi daw kailangan gumawa ng bago. Ang naging tanong nga din, ano ba yung administrative map? Oo, administrative map para Oo. sa mga local government yun, di ba? Oo. Makita mo yung boundary ng bayan mo, Oo. hindi yung tubig. At saka yung mga regional, sakop ng mga bawat region, mga probinsya. At saka po sa ang administrative eskwelahan, map. no? Yes. Kung ituturo mo, asan Oo, dito yung... maang, partida, si Senator Marcoleta nasa piitan, nasa kulungan. Hindi natin alam kung lalabas sa Sandigan Bayan yun. Para lalabas kung kailan, baka sa Monday ulit, makikita natin yun. Pero, kita nyo naman, kahit nakakulong si Senator Marcoleta, malamang sa malamang alam niya yung nangyayari dyan. Kasi doon, meron naman siguro nababalitaan niya, may TV naman doon siguro eh. No, nababalitaan niya kung ano nangyayari. O ngayon, siguro, nalaman ni Senator Marcoleta, may mga hakbang na yan. May mga pasabog na si Senator Marcoleta. Dagat, andito yung Oo. lupa. Pero hindi para i-claim yung territorial sea mo, yung Oho. West Philippine Sea. Kasi doon po yun isusumite sa United Nations. Yes. At doon po pagtatalon-talunan at pagka yan ay ikaw na naig, irirehistro ka na nila ngayon. So, Ayun. yun. Malinaw na yun. Oho. Kaya congratulations sa Taga-DFA. DFA. At saka yung ating permanent representative sa United Nations, Ambassador Enrique Manalo. Oo. Ayan. Sa pagtugon na yan. Ha? Okay, maraming salamat sa Net25 sa mapagkakatiwalaang media talaga. No? At hintayin natin ang pasabog ni Senator Rodante Marcoleta sa mga tungkol sa mga ganito. At alam natin, ulitin ko, si Harry Roque, may traidor, at ang nahuhulaan natin, isang babaeng DDS yata na traidor. Baka lang. Kasi ako, duda ako eh. Dududa na ako eh. Isang araw tatalakayin natin yan. Na hindi natin papangalanan muna, pero bilang isang Kristiyano, maging wais kayo. Ang paniwalaan ninyo, yung pananampalataya ninyo. Huwag yun nakikita ninyo. Kung saan kayo nagsimula sa pananampalataya, iyon ang panawalaan nyo. Huwag kayong maligaw ng sino man. Diba? Sabi ko sa iyo, sa hanay ni Kristo, biri mo si Panginoong Hesukristo na yun, ma-powerful na sa lahat yun. May naghudas pa. Sipin mo yun. What if pa kaya ngayon? No? Maraming salamat. Isang content na makabuluhan, komentaryong punong-puno ng karunong at kaalaman. Paalam sa inyong lahat.